Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Di man tayo mulat, ngunit araw-araw ay gumagawa tayo ng halos 1,000 pagpili sa buhay. Pagising na pagising pa lang natin, namimili na tayo. Pagising kanina, may mga ibang taong kagabi sabi nila, magsisimba ako sa Quiapo. Pero siguro, puyat, pagod. Kaya kanina, paggising nila, pagkamulat nila, para silang hinahatak pa rin ng kama. Kaya't sabi nila, mamaya na lang siguro kung magsisimba. Marami pa namang misa sa Quiapo. Mamaya na lang. Pinili nilang matulog po muna uli. Madagdagan kahit papaano yung oras ng pagpapahinga. Pero iba sa inyo, natitiyak ko, puyat pa, kapiranggot lang siguro ang tulog, pagod pa, pero pinili pa rin ninyo, bumangon kayo. Siguro kanina, ilang kape ang ininom nyo para lang gumising-gising kayo ng konti dahil pinili nyong magsimba sa Quiapo. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang puyat yan? No? Mukha bang pagod na? O dito na tutuloyin lang yung tulog. Sabi nila, pwede naman matulog sa simbahan, doon ko na lang itutuloy. No? Pero nandito pa rin kayo at pinili ninyo. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, salamat at nandito ka. At sa kabila naman sabihin mo, at dahil dyan, pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan naman natin ang bawat isa na nandito ngayon. Talagang walang nakapipigil sa mga deboto para piliin si Jesus Nazareno. Marami pa tayong pagpili. Yang suot mo, bakit yan ang suot mo ngayon? Bakit yan ang pinili mo? Ay, ito yung bago ito eh. Bagay ito. Baka makita nung ibang kakilala ko. Aba, sabihin nila, postura, ang ganda naman ng damit mo. Para paglabas ko kanina, makita ng kapitbahay ko, mainggit siya suot ko. Maganda yata ito. Marami tayong pinipili. Kanina siguro, pagsakay nyo sa jeep, pinaran nyo, nung nakita nyong isa lang ang nandoon sakay, mukhang nakakatakot pa. Sabihin mo siguro, baka ma-hold up ako, siguro bigla ka umatras. Sige, hindi na, dumiretso na kayo. O namili ka ng katabi mo, yang kinalalagyan mo ngayon, iba sa inyo, napapansin ko tuwing Biyernes, yan ang paborito nyong lugar. Pinipili nyo lagi yan. Kaya yung mga bagong dating, yung mga bagong simba, baka may napansin kayo ang sama ng tingin sa inyo kasi inuupuan ninyo yung paborito nilang pinipiling lugar. Yan daw yung pampaswerte nila. Kaya gusto nila dyan sila. Hindi nyo alam. Kaya siguro ang sama ng tingin sa inyo. Kulang na lang paalisin kayo, sabihin, akin yan. Hingin nyo yung titulo. Kung may titulo siya dyan sa upuan na yan. No? Pero ganun tayo, kaya pipiliin ko to para kitang-kita ko ang mahal na Senyor. Para pag nagdasal ako, nagtaas ako ng kamay, para bagang pag nagpasabog siya ng biyaya, masasalo ko lahat. Kaya dito ako kaya yung iba nagpupumilit pumunta sa harapan. Lahat tayo may pinipili at maraming dahilan. Anong dahilan ng ating pagpili? Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo, pinili ni Jesus ang 12 hinirang niya. Bakit niya pinili ang kanyang mga alagad? Upang maging kabahagi ng kanyang misyon.
upang maipangaral ang mabuting balita, upang magpalayas ng mga demonyo, upang maitaguyod ang kaharian ng Diyos. Hindi niya pinili ang mga alagad dahil matalino sila, dahil magaling sila, dahil makapangyarihan sila, dahil maabilidad sila. Hindi. Pinili lang sila ni Jesus Nazareno dahil nakikita niya sa kanila ang pagkakataong maging kabahagi sa kanyang misyon, maipalaganap ang kaligtasan sa sanlibutan. Kaya yung mga alagad, sino ba naman itong mga ito? Karamihan nga sa kanila walang pinag-aralan, pero pinili pa rin sila. Tayong lahat, mga kapatid, pinili din ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Nazareno. At saan ka pinili? Bakit ka pinili? Tayo ba? Bakit ka namimili? Gusto ko to kasi masayahin tong taong ito. Di ba minsan kayo, namimili din ng pare. Gusto ko yung pareng to, maraming patawa. Gusto ko tong pareng to, maiksi lang maghumilya. No? Gusto ko tong kaibigan na ito, gusto ko tong kumpare kong ito. Laging nang lilibre, madaling utangan. Pinili ko ito kasi sikat. Pagkasama ko to, sikat din ako. Makapangyarihan to, kaya magkaka-impluensya din ako. Anong basihan ng ating pagpili? Kaya tayo pinili ni Jesus Nazareno, bagamat tayo'y di karapat-dapat, bagamat siguro marami tayo mga kamalian sa buhay, dahil naniniwala siya, tayo'y pwedeng maging daluyan ng kanyang biyaya. Tayo'y pwedeng maging kasangkapan ng kanyang kabutihan at katotohanan. Opo mga kapatid, tiwalang-tiwala sa iyo si Jesus Nazareno. Kaya ka nandito ngayon, hindi lang dahil pinili mo siya, dahil pinili ka din niya. Kaya ang tanong natin sa buhay, tayo ba? Paano tayo mamili? Ano ang pinagbabatayan natin ng ating mga pinipili? Pinipili mo lang ba ang mga bagay na ito kasi ito magpapayaman sa'yo? Ito magpapasikat sa'yo? Ito ang magiging makapangyarihan sa iyo? O pinipili ba natin dahil ito yung makatutulong para lalong matupad ang misyon ni Jesus Nazareno? Pinipili ba natin ang katotohanan o tayo tagapagpalaganap ng mga kasinungalingan, mga paninira at pag-aaway-away? Pinili ni Jesus Nazareno yung mga alagad para itaboy ang mga masasama. Yung mga pinipili natin, nagtataboy ng masama o lalong nagdadagdag ng kasalanan at masama. Pinili ni Jesus Nazareno para itaguyod ang kaharian ng Diyos o kung sino-sinong kaharian na lang, kani-kaninong kaharian na lang ang tinutulungan pa nating maitaguyod dito sa mundo. Kaya lalong lumalaganap ang katiwalian, ang korupsyon, ang kaguluhan, ang pagmumura, ang pagnanakaw, ang karahasan, ang kawalan ng paggalang sa buhay. Mga kapatid, sana yung pinipili natin laging nakaugnay sa pagpili ni Jesus Nazareno. Pinili niya yung mga alagad. Nakakalungkot, alam natin, may isa dito, hindi nagtuloy, si Judas Iscariote. Bakit? Pinili siya ni Jesus Nazareno. Biruin niyo yun, pinili siya, alagad siya. Pero ang pinili niya sa buhay, pera. Pinili niya yung sarili niya. Pinili niya yung interest niya. Hindi ang misyon ni Jesus Nazareno. Kaya sayang. Huwag din nating sayangin
Sayang ang pamamanata natin, sayang ang debosyon natin, sayang ang pagsisimba natin, sayang ang pagpoprosesyon natin. Kung sa bandang huli, ang mga pinipili din natin, hindi ugnay sa misyon ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, kapistahan ni San Francisco de Sales. Isa siyang tanyag na spiritual director. Maraming lumalapit sa kanya. At nung panahon niya, siya yung nagpamulat sa mga tao. Kasi minsan, akala ng ibang tao, yung mga pare at madre lang ang dapat maging banal. Yung pare at madre lang dapat ang nagsasalita tungkol sa Diyos. Pero si San Francisco de Sales, siya yung maraming mga ordinaryong tao na tinulungan para mapagtanto nila na ang tawag nila sa buhay ay kabanalan. Hindi mo kailangan maging pare o madre para maging tagapangaral ng mabuting balita. Pinili ka ng Diyos para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Gawin mong banal, mabuti ang mga anak mo, ang pamilya mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo. Pinili tayong lahat para maging kabahagi ng misyon ni Jesus Nazareno. At kapag ganun din ang pinipili natin, tunay tayong magiging handa sa kanyang himala at pagpapala. Opo, hindi nagsasawang piliin tayo ni Jesus Nazareno. Hindi siya mauubusan ng himala at pagpapala. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ngunit sana din naman, piliin natin ang kanyang misyon, ang kanyang landas, ang kanyang kaligtasan. Marami tayong pipiliin. Mamaya, mamimili ka uli. Saan ako pupunta? Pipiliin mo mamaya, anong pag-uusapan namin? Pipiliin mo mamaya, anong gagawin mo sa trabaho mo? Sa darating na panahon, mamimili na naman tayo ng magiging mga pinuno sa ating bayan. Anong basihan ng pagpili natin? Dahil sikat siya, binigyan ka ng ilang delata, inabutan ka ng 1,000 piso, dahil magaling sumayaw, dahil sikat, dahil pogi, dahil maganda, o kaya pinipili natin ang lahat ng ito dahil alam natin makatutulong sila sa misyon ni Jesus Nazareno tungo sa kabutihan, tungo sa katotohanan, tungo sa mga bagay na makadiyos, tungo sa kaligtasan. Nawa, kung papaano tayo laging pinipili ni Jesus Nazareno, piliin din nating tunay ang kanyang landas. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat bagamat hindi kami karapat-dapat, bagamat minsan kami nagkakasala at nakakalimot at lumalayo, palagi niyo po kaming pinipili. Nagtitiwala kayo sa amin. Nagpapatawad kayo sa amin. Pinipili niyo kaming maging kabahagi ng inyong misyon. Ipalaganap ang mabuting balita. Ipangaral ang katotohanan. Isabuhay ang kabutihan sa santinakpan. Tulungan ng bawat isa na mapalapit sa iyong kaligtasan at biyaya. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo, lalo na ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang mga pinipili ko araw-araw, upang ang lahat ng ito ay makatulong matupad ko ang misyon ko.
Ang lahat ng ito'y makatulong upang maging handa akong tanggapin ang iyong himala at biyaya. Salamat po sa inyong pagpili sa akin. At nawa, lagi din kayong piliin ko araw-araw. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.